Earthquake response ng Philippine Coast Guard, update sa missing sabongeros at ang kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Yan ang ating tatalakayin kasama si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Admiral, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Yusek Joey and Yusek Aboy. Magandang tanghali po. Admiral, ano po yung mandato ng Philippine Coast Guard tuwing may sakuna gaya po ng mga naranasan nating lindol in the past weeks? Tayo po'y nagpapadala kaagad ng mga deployable response groups. Tayo'y tumutulong po sa pag-transport ng mga relief goods at pag-conduct ng search and rescue, lalo na sa mga collapsed structures. Ito po'y ginagawa natin sa ilalim ng NDRRMC, hindi po sulong gawain ng Philippine Coast Guard. Kami po ay part lang ng national team na nagre-responde. Well, Admiral, sa sunod-sunod na lindol kamakailan, no, pwede nyo bang sabihin sa amin saan nakadeploy ho ang Philippine Coast Guard at ano mga na-identify nyo na pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan na salanta ng lindol? Sa experience natin sa Cebu, ang nakita natin ay tubig dahil nag-rupture yung mga pipelines. Yeah. Dahil sa ganun po, ang kailangan, nagpadala tayo kaagad ng mga water desalination machines. Sa Cebu, as early as day 1, mayroon na tayong 2 desalination machine. Kaya po nitong mag-produce ng 10,000 liters per day per machine, so 20,000 liters per day. Kahit po nung bagyo sa Masbate, nagpadala tayo ng 4 na water desalination machine. Mayroon din po tayong mga search and rescue dogs, mga tracking dogs po ito, na tutulong sa mga maghanap ng mga kung may natrap sa mga collapsed structures. Of course, mayroon tayong medical teams. Sa Cebu, nagpadala tayo ng 9 teams comprised of doctors, nurses, medics, and other rescue specialists. Sir, paano nyo po pinaghahandaan kung sabay-sabay at sunod-sunod yung mga sakuna, tapos sa iba't ibang lugar pa? Sapat po ba yung prepositioned assets natin, pati yung mga tauhan po? Yes, so far, dahil sinabi ko nga po, hindi lang naman po kami ang gumagawa ng trabaho. Isang team po ang pamahalaan dito. Ang Philippine Coast Guard ay mayroon pong 16 districts all over the country. Mayroon tayong 569 na substations under 90 stations. Naka-preposition na po sila. So pag may mga ganyang events, madali po yung coordination natin sa mga DRRMO. Kaya mabilis po nating naihahatid yung serbisyo sa taong bayan. So, Admiral, di ba, pagtapos na lindol, ang binabantayan naman natin yung mga tsunami. So, part ng mandate ho yun. Ano ho yung mga systems na dinideploy nyo? At paano natin mapapaalalanan yung mga coastal communities pagdating ho doon sa banta ng tsunami? Yes, as soon as maglabas ng tsunami alert, yung PhilBox, nag-issue po ng Sea Travel Advisory yung Coast Guard. Yun pong tawag natin, no sail policy. So, bawal pong maglayag. At nagdi-dispatch tayo ng mga tauhan natin sa coastal communities upang i-abisuhan ang taong bayan na mayroon pong nagbabantang sakuna. Sa ibang usapin, Admiral, makikihingi naman po kami ng update doon po sa underwater search sa Taal Lake, hinggil po sa nawawalang sabongero. Kamusta po ito? Tuloy-tuloy po yung tulong natin sa Department of Justice. Tayo po ay support agency lang dito. Sa kahapon, dahil masama yung panahon, malabo po yung tubig, nagsuspende. Ngayong araw na to ay titingnan po natin kung magtuloy-tuloy pa rin po. Ito po ay isang whole of nation approach. Kami lang po ay tumutulong sa Department of Justice. Kasama rin namin ang Philippine National Police and other agencies dito. Admiral, paano naman ho natin hinaharap yung mga technical na hamon gaya ng butik at visibility? At saka may mga bagong technology ba tayong ini-employ para ma-overcome itong mga challenges na to? Yes, nag-employ tayo ng remote operated vehicle or ROV. Sa ngayon, under maintenance siya. Ngunit may mga technical divers tayo. They are trained to work on murky water. Basta may limit lang din. Kung talagang hindi na kayang ma-penetrate ng light, ay hindi na sila nag-ooperate.
nagagawa ng paraan naman. Nabanggit nyo, sir, yung whole of nation, whole of government approach. So, kamusta po yung koordinasyon ng PCG with the Philippine National Police at iba pang ahensya pagdating naman po dun sa retrieval at forensic investigation ng mga ebidensyang nakukuha mula sa ilalim ng Taal Lake? Maganda po yung na-establish na protocol. Ang role ng Coast Guard dito ay mag-retrieve lang nung yung mga items underwater at kaagaran itong tine-turn over sa SOCO ng PNP. Ang pagbibigay po ng detalye ay nasa Department of Justice na po. Interesado ako dito. Admiral, pwede niyo bang ipaliwanag kung ano yung paano makilahok dito sa PCG program na Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda? Ano ang papel ho ng Philippine Coast Guard sa paghhatid ng tulong at seguridad sa ating mangingisda? Yes. Ang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda ay inumpisahan natin nung ang China ay nag-issue ng isang kautusan sa kanilang mga hanay na mag-enforce ng batas nila. Ang ginawa po ng Philippine Coast Guard ay nakipagtulungan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mayroon po tayong isang barko na ang gawain po ay mamigay ng yelo, mamigay ng fuel, mamigay ng foodstuffs, no? At iba pang pangangailangan ng ating mangingisda. Ang role po ng Coast Guard dito ay tinutulungan po natin ang Bureau of Fisheries na i-operate po yung mga barko na nagbibigay ng protection, barko nila na nagbibigay ng protection sa mga mangingisda. Katuwang din po yung ating mga barko na siyang pangunahing nagbibigay ng karampatang seguridad para sa ating mga mangingisda. Nandyan po tayo 24/7, hindi po natin iniiwan, lalo na po yung mga lugar na mayroong banta. Sa ngayon po, malayang nakakapagpangisda ang ating mga mangingisda sa mga fishing grounds natin. Nabanggit nyo, Admiral, yung mga lugar na may banta at isama na natin yung mga lugar na malalayo. So, paano po tinitiyak ng Coast Guard na ligtas, abot kamay at tuloy-tuloy po yung operasyon ng Kadiwa program? Nakikipagtulungan po tayo sa mga coastal communities, sa mga fishing communities. At whole of nation po siya, so nakikipag-coordinate tayo sa BFAR from time to time. At nag-undertake din tayo ng mga maritime domain awareness activities para ma-guide po yung ating operation, ma-optimize natin, maging very efficient yung paggamit natin ng ating limitadong resources. Para po malaman ng mga mangingisda kung nasaan kami, mayroon po tayong radio communications network na mini-maintain sa kanila. Araw-araw po nag-uusap po yung mga mangingisda sa laot at yung mga barko ng Coast Guard. Admiral, ngayon naman sa nalalapit na undas ngayong taon, ano naman po ang mga paghahanda ng PCG para ho dito? Sa Department of Transportation, under which the Coast Guard belong, naglabas po ang aming secretary, si Secretary Giovanni Lopez, ng kautusan. Starting October 30 up to November 4, implement po natin yung OPLAN biyahing ligtas. At kagaya po ng ginagawa natin year on year, ini-intensify natin yung ating inspections bago maglayag yung mga barko. Sinisigurado nating safe yung kalagayan ng mga ng barko, maayos yung machinery, lahat ng mga pasahero ay nakalagay sa manifesto at yung kapitan ay mag-sign ng Master's Oath of Safe Departure para po ma-remind siya na ang responsibilidad ng kaligtasan ng barko ay nasa kanya sa pagkikipagtulungan na rin ng mga mananakay. Bilang panghuli na lang siguro, Admiral, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan na umaasa po sa Philippine Coast Guard o sa kahandaan ng Philippine Coast Guard sa tuwing may mga sakuna gaya ng lindol at saka bagyo at sa mga mangingisda rin sa, in terms of yung pagtataguyod sa kanilang mga karapatan at sa kanilang kaligtasan sa dagat. Go ahead, sir. Malawak po ang responsibilidad ng Philippine Coast Guard upang may taguyod po namin ang kautusan ng ating Pangulo na dapat po ay mabilis at dapat tama ang serbisyong maibigay sa ating mga kababayan. Ang Philippine Coast Guard ay nagbuo ng isang programa, ang tawag natin ay Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement upang kami po ay laging guided
na dapat po ay tama at dapat mabilis ang aming gawain. Ang community assistance ay aming pinapatupad sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga stations sa mga local communities. Ang awareness amin pong pinapatupad, naglagay po na kami ng mga repeaters, radio repeaters sa mga bundok upang ang mga barko ay mas lalo po naming marating sa aming mga komunikasyon. Ang ating response, mayroon po tayong Doctrine 1030. Ang atin pong mga barko ay mayroon lang 30 minutes na dapat makapag-depart support. Ang mga small boats, mga ambulansya, mga deployable response groups ay mayroon lang 10 minutes to respond. At upang mapanatili po natin ang law and order kahit sa mga panahon ng may kalamidad, ang Philippine Coast Guard po ay nagsisimula na pong magsampa ng kaso kung mayroon pong mga violations sa mga coastal areas. Maraming salamat to sa inyong oras. So, at lalong-lalo na sa inyong serbisyo at sa lahat ng bumubuo ng Philippine Coast Guard. Admiral Ronnie Hill Gavan, maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you, sir.